Isang mapagpalang hapon ng November 9, 2024 kabayan, may bagong bagyo na naman po na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero bago ang lahat, makikisuyo po muna ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating weather news. Kabayan, ngayon nga pong araw ay pumasok na po bilang isang tropical depression na may local name na Nika. Ito pong nakaraan na binabantayan natin na sama ng panahon sa labas ng PAR. Sa ngayon, kabayan, ito po ay nasa offshore, nasa karagatan po ang sentro nito at ito po ay nasa layong 1,145 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay nito ngayon, kabayan, ang maximum sustained wind na abot po ngayon ng 55 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro at bumubugso up to 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos sa kasalukuyan pa westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Kabayan, dahil po sa pagpasok nitong bagyong Nika, sa ngayon po ay may nakataas na signal number 1 dito po ngayon sa may Catanduanes. Pero meron pong lead time na 36 hours, kabayan, para unti-unti pong maramdaman ang lakas na hangin dulot nitong bagyong Nika. Actually, kabayan, ang range wind nito sa bilis na 39 to 61 kilometers per hour po ang mararanasang bugso o lakas ng hangin sa area po ng Catanduanes. Kabayan, posible pa pong lumakas itong si Bagyong Nika. Actually, kabayan, posibleng itaas hanggang signal number 3. Kabayan, yung mga area maaapektuhan nito lalo na kung patuloy po itong lalapit sa ating kalupaan. Sa ngayon, kabayan, inaasahan po natin na makakaranas po ng malakas na bugso ng hangin by November 10, by tomorrow po ang area ng Batanes, Northern Cagayan, including Babuyan Island and Ilocos Norte. So tayo po ay maghanda, kabayan, dahil bukas mararamdaman natin ito pong epekto ng bagyong Nika. Kabayan, ito pong bagyong Nika ay inaasahan natin na kikilos generally pa west-northwestward at may chance sa, kabayan, pagdating ng Lunes, November 11, ito po ay maglalandfall sa may Isabela o sa may Aurora. Kaya pinag-iingat po, kabayan, ng ating mga kapatid na dyan nakatira dahil po posible pong magkaroon ng landfall ito pong bagyong Nika. At kabayan, inaasahan din po na malakas ang magiging epekto nito lalo na po sa may coastal areas and also sa mountainous areas. Kaya ingat po tayo dyan, kabayan. At ganun din, kabayan, itong bagyong Nika ay unti-unti pong lalakas hanggang ma-reach nito, kabayan, ang severe tropical storm category by Monday po yan. Maaaring morning ay ito po ay maglandfall at patuloy pong lumakas. Pero sa paglandfall nito, kabayan, inaasahan natin na unti-unti rin po itong hihina lalo na kapag ito po ay nagkaroon ng interaction sa kalupaan nitong Luzon. Pero, kabayan, patuloy nitong mamaintain ang pagiging severe tropical storm nito pagdating ng Lunes. Kaya naman, kabayan, tayo po ay mag-antabay sa anumang update dito sa bagyong Nika. Pero, kabayan, naglabas na rin po ang DOST Pag-asa ng forecast natin pagdating sa ulan na posibleng dulot nitong bagyong Nika. Sa ngayon, kabayan, asahan natin simula tomorrow noon and Monday noon, tanghali po yan, makakaranas po ng moderate to heavy rain ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes po. Posible po itong magdulot, kabayan, ng biglaang pagbaha at lalo na po sa mga low-lying areas natin at malapit po sa ating mga katubigan. Kaya mag-ingat po tayo dyan, kabayan. At samantalang malakas din po ang pag-ulan, intense to torrential na po pagdating ng Lunes ng hapon hanggang Tuesday ng tanghali. Ito po sa may Cagayan, Apayao, Isabela. Samantalang heavy to intense rain naman po dito sa may Abra, Kalinga, Mountain Province at dito rin po sa may Aurora. And moderate to heavy rain by Monday and Tuesday po dito sa may Ifugao and Quirino. Kaya pinag-iingat at pinaghahanda po natin ang mga kapatid natin na posible pong maapektuhan ng pag-uulan dulot po nitong bagyong Nika. And expect natin, kabayan, kapag ito po ay tuluyan na pong naglandfall o lumapit na sa kalupaan ng ating mainland, lalo na po dito sa Luzon, inaasahan din po na merong panibagong samahan ng panahon na babantayan na posible rin pong pumasok. Actually, kabayan, taya nga rin po ng Pag-asa,
May forecast ito by November, simula ngayon, November 9 hanggang November 14, meron pong dalawang sama ng panahon ang siyang babantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. And after that week, November 15 to 21, tatlong sama ng panahon na po. Dalawa sa loob ng PAR, ito pong bagyong Nika at bagyong Ophel, at sa labas naman po ay bagyong Pipito, kabayan. Kaya tayo po ay maghanda dahil hindi biro, kabayan, na halos tatlong bagyo itong babantayan natin na posibleng pumasok sa mga susunod pang araw. Pero sa ngayon, ang nakakaapekto po sa atin ngayon at nagpapaulan lalo na po sa bahagi ng Luzon ay ito pong si bagyong Nika. Kaya kabayan, makikisuyo ulit ng like and subscribe at pahita rin po ng notification bell, kabayan, para updated ka pa sa susunod kong balita tungkol dito kay bagyong Nika. Kabayan, ingat po and have a safe weekend po sa lahat.